Mabuhay Bayan ng Torrijos. Kasama po ang inyong lingkod, DJ Myong. Tutungo po tayo sa iba't ibang mga barangay at pamayanan dito po sa ating bayan ng Torrijos. Kilalanin natin at tunghayan ang mga ipinagmamalaki at katangi-tanging mga pwede nating gawin o ipinagmamalaki ng kanilang barangay. Kapihan at Erguhan with DJ Myong. Mahal kong Torrijos, magsamang mag-ingay, bumiti, sumigaw, masayang kumaway. Ipanalo natin mga kabarangay, atin naman ngayon, tamis ng tagumpay. Kasama ng barkada, magkape sa pangwayin, sa Sibuyaw at Tonlew, lamig ng hangin namhit. Puntahan din natin Payanas at Payapakin para mapanatag ang puso't damdamin. Makinig, manood, mga kababayan, sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hango sa Erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. Lumukso, tumalon, hayaang maglangoy, magtampisaw, maghapon sa dagat ng Puktoy. Isama-sama lang nga si Ineng at si Utoy, basta't mayroon ba o nabalinghoy. Umadyak sa Malibago, saka sa Talawan, motor, bisikleta, sakyan sa Dampulan. Mula poblasyon mag-jogging hanggang Buwangan, road trip, brum brum until Pagkaskasan. Umindak, sumayaw, lahat ay tumayo, mamimiesta kita doon sa Kabuyog. Gayon din sa Polo, saka sa Katpo, pag-ibig na wagas doon magtatagpo. Makinig, manood, mga kababayan, sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hango sa Erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. Tiyatya, kampay, hataw, kaibigan, sa tigwi kita ay mga ngasalan. Pati sa suhanan ka at makawayan, sa Malinaw at Maranlig, madayo ng inuman. Buong bansa ngayon ay magsasaya, mula Mabuhay kay Duque at Matuya-tuya. Makikinig sa kwento mo kapamilya, lagi kang pipiliin dahil isa kang biyaya. Makinig, manood, mga kababayan, sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hango sa Erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. Makinig, manood, mga kababayan, sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hango sa Erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. La 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 la. Buhay Bayan ng Torrijos. Samahan niyo po kami sa aming paglalakbay at pagbisita sa isa na namang barangay dito po sa ating bayan ng Torrijos. Welcome po o maligayang pagdating sa atin pong programa. Ito po ang Kapihan at Erguhan with DJ Myong. Kaya mapapansin niyo po mga kababayan, meron ako ditong sarten at nandito po ang ating inumin. Para sa ating pakikipag-erguhan sa isa sa ating mga tampok na barangay kung saan po ay pag-uusapan natin ang mga buhay barangay ng ating mga lingkod bayani
sa atin pong mga komunidad. Sa pagkakataon pong ito ay makakapiling natin ang atin pong punong barangay ng, by the way, hulaan niyo po kung nasaan kami. Makikita niyo po kanina kung saan kami bumisita o anong daan o saan yung mga daan na binisita namin at dinaanan namin. Kaya for sure, meron na po kayong idea. Ang akin pong tinutukoy ay ang barangay po ng Maranlig. And nandito po ang ating kapitan. Tayo po makikipag-erguhan sa kanya. Kapitan Roel Reynes. Magandang araw po sa inyo at welcome po dito sa ating programang Kapihan at Erguhan. Magandang araw din po at welcome po sa inyong lahat dito sa aming barangay. At sa aming pong pagbisita dito, Kap, napakaaliwalas ng inyong lugar. Talaga ang bumungad sa atin ay ang luntiang kapaligiran. At the same time, Kap, napakaganda rin po ng inyong barangay hall. Napakaaliwalas din at napakalinis. Ako'y na-amaze. Parang ang sarap ditong maglaro ng basketball. Kap, bati po muna kayo sa ating mga kabaranggayan dito po sa ating Barangay Maranlig. Okay po, isang magandang araw po sa inyong lahat. Binabati ko po ang aking mga kasama sa sangguniang barangay, mga kagawad, mga volunteers, BHW and Barangay Tanod. Sa lahat po ng mga lupon, mga caretaker, Yan, ang mga teacher po ng daycare na dalawa, CDC 1 at CDC 2 sa Sampaguita. Isang magandang araw po sa inyong lahat. O yung mga CDW pala yun. CDW. Okay. Alright, Kap. Nako, sabi ko nga ay napakaganda ng inyong lugar. Pero unahin po muna natin, Kap. Gusto kong kilalanin po kayo ng mabilisan lamang. Saan po ba nagsimula si Kapitan Roel? Kayo po ba ay bata pa lang? Talagang gusto niyang maglingkod sa barangay o sa ating bayan o sa gobyerno? Si Kapitan Roel po ay isang simpleng mamamayan ng barangay ng Maranlig na sa unang pagkakataon ay ang aking pong ama ay isang matagal ding barangay captain dito. Pero hindi po sumagi sa isip ko na ako ay maging isang barangay captain at nakilahok sa larangan ng politika. At nung nakita ko po na masarap pala na tumutulong sa ating mga kabarangay, nagagamit yung ating kakayanan para mapaunlad ang ating barangay, ay sumagi po sa isip ko na ipagpatuloy yung mga nasimula ng aking ama dito sa aming barangay. At sa kabilang palad naman po ay nagkatotoo naman po, nagkatiwalaan po tayo ng mga tao na mailuklok bilang isang barangay captain. At ito na nga po tayo, gumagawa na po tayo ng mga programa sa ating barangay at gagawin po natin ang lahat para mapaunlad ang ating barangay ng Maranlig. So, Kap, ito po ang unang termino mo para maging punong barangay ng Barangay Maranlig. Opo, unang term ko po ito. Ayun. So, pero bago yan, naging kagawad po kayo. Sabi mo kanina sa akin. Okay, naging kagawad po ako nung nakaraan, tapos yun, naisipan ko na kasi namatay po yung aming barangay captain dito, ay naisipan ko po na ipagpatuloy yung aking tungkulin bilang isang barangay captain. At ito na nga po yun. Ayun. So, ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka, Kap, Opo. ng marami sa ating mga kabaranggayan dito sa inyo pong barangay. Opo. So, Kap, etong Barangay Maranlig, ano ba ang kasaysayan nito? Ano ba saan ba nanggaling ang salitang Maranlig? Kung inyong nalalaman ang history po nito. Sa pagkakaalam ko po, ang barangay ng Maranlig ay naging isang barangay noong 1905. At ang Barangay Maranlig, ang sabi nga nila ay mga dilaw-do ang pusod. Oo. Bakit nga ni po baga ang sabi ay parang pag sinabing Maranlig ay dilaw, Dilawan ang pusod. Para napatunayan, Kap, dahil yung iyong ito, Old Barangay Hall po. barangay, Dating Barangay Hall po namin. dating yan. barangay hall. Pero ito ngayon ay, Ang BNC room. ayun. So, ibig sabihin, ay kulay dilaw. O, di ba? Parang nagapatotoo, Kap. So, ano Opo. bang kwento? Bakit nga ba dilaw ang sinasabi nila sa Barangay Maranlig? Sa totoo lang po ay naririnig ko lang din at wala pa po akong masyadong idea dun sa aming barangay. Kumbaga sa ay hindi ko po talaga alam pa yung history ng barangay ng Maranlig. At yun po yung pipilitin nating alamin. Gaya po nung nangyari sa Tigwe na nagkaroon sila ng parang anniversary. Kinuha nila kung kailan nagsimula yung barangay at
yun po ang isusulong ko din na mangyari sa barangay ng Maranlig para lubos pong makilala ng tao at maalaman ng tao kung saan po nagsimula, kung ano yung mga inagmula ng aming pong barangay. Ayun, sige po. But anyway, ang ibig namang sabihin natin, ang pinakamaganda, gumagawa, sabi mo nga, nandito ka po ngayon, pinagkatiwalaan, gagawa ka ng pangalan para maabot ang progreso at maiangat ang inyong barangay. So, ano-ano na po yung mga programa ninyo na na-accomplish dito po sa Barangay Maranlig? Kami naman po dito ay may mga programa din kami na ipinatutupad. Ang sa livelihood po namin, meron po kami ditong rug making na sa kasalukuyan ay ongoing project po namin sa barangay na magiging makakatulong po ito sa ating mga kababaihan para po masolusyonan ng konti yung ating problema sa buhay bilang isang indigent at sana po ay makatulong sa kanila kasi magandang programa po ito at hawak po nila ang kanilang mga oras. At the same time po ay pag po ito yung nagkatotoo, nangyari, ay sana po ay ang aming pong programa ay matulungan para sa pag-distribute o pagbibenta ng kanilang mga produkto na gagawin. Ayun. So, ibig sabihin po, Kap, inaasahan ninyo na magkakaroon dito ng pagawaan ng mga basahan. Opo, Ano po? So, and hopefully, ay suportahan ng ating mga kababayan yung kanilang magagawang mga produkto o yung mga basahan para naman continuous at magkaroon ng sustainability yung kanilang programa. Opo. Okay. Kap, maliban po doon, ano-ano pa yung mga na-accomplish ninyo dito sa inyong barangay? Pagdating naman po dito sa aming mga projects, meron naman po kami ditong mga footbridge na naipagawa na. Mayroon po tayo dito mga street lights. Karamihan po ng street lights namin ay solar na. At meron po tayong multipurpose outpost na pinagawa na po. Andyan po yung sa Barangay Tanod. Meron din po tayong genderized toilet na sa kasalukuyan po ay nandun sa Playa Market namin, market site. At dito po, mayroon po kaming nagawa na din na sa mga purok, may mga footbridge din po silang maliliit na pinagawa, pathways, nandiyan po, lahat po ng purok ay mayroon. Tapos pagdating po dito sa project, sa loob ng barangay, mayroon na din po kami dyan. Nalagyan na po namin ng mga opisina ang aming secretary at treasurer. At may mga ongoing projects pa po tayo, gaya po ng fencing, bakod po dito sa ating barangay hall at sa susunod po na mga linggo, sa sunod na linggo po ay ibibiding na po yan. Andyan din po yung ating rehabilitation ng old barangay hall. Nakalinya na din po para sa bidding, magkakasabay po yan. Pati na po yung rug making, yan po ay project na pagsabay-sabay namin ipabidding. At ang nakalinya pa po naming mga project dito, ay yung pong fencing nito para pong mapatibay ang ating canopy ng ating barangay hall. At ang iba pa po ay siguro po ay yung sa mga purok po na gusto naming mangyari na yung iba pa pong street light na nakakonect pa sa kuryente ay mapalitan po sana namin ng solar. Yun po yung mga isa Kasi minsan sa... talagang ang brown out ay kainaman, Kap? Opo, Oo. talaga lang So, po. Kap, na yaman at na bahagi mo na po sa amin ang atin pong mga proyekto pa na igagawin dito po sa inyong barangay. Ano pa po yung mga big ticket projects natin o yung mga proyekto pa po na medyo kailangan ng malaking pondo na nilalabi nyo po sa provincial, sa munisipyo, and even sa DPWH or in any other government agencies na makakatuwang po natin? Okay po. Ang isa po sa priority projects po namin na gusto mangyari ay magawan po ng tulay itong aming spillway sa Bayanan. At isa po sa problema namin ito na pag po nagkaroon ng kalamidad at magkaroon po ng aksidente dito sa aming barangay or sa ibang barangay, gaya ng Sibuyaw, Nangka, ay dito po sila pangunahing daan, ay wala pong makakatawid kasi nag-overflow po ang tubig. At pag po nagkaroon po ng aksidente, posible pong siya pong maging dahilan ng pagkamatay po ng ating
accident problem. And Kap, itong sabi mo, yung lalo na tag-ulanin ngayon, Opo. at sabi mo, ma-affected ang ating communities. Pero kapag nabuhos ang malakas na ulan at nabaha. Pero gaano ho ba karami ang populasyon dito sa inyong barangay? Dito po sa aming barangay, ang populasyon po dito ay 1,570. Okay. At ang household and ang atin pong families dito? Ang household po namin ay 411. Ang families po ay 442. Ang females po ay 758. Ang male po ay 812. And Kap, doon sa mga binanggit ninyo, ano ang mga pangunahing hanap buhay ng ating mga kababayan dito sa Barangay Maranlig? Dito po sa amin ay ang pangunahing hanap buhay po ay pagkukopra at construction po. Kasi nakikita ho natin sa drone shots napakaraming mga puno ng niyog at napakaganda ng lugar. Kap dito doon sa maliban doon sa magagandang pagsalubong sa amin dito na napakaluntian, ano ba ang mga pinagmamalaki ng inyong barangay? May mga tourism destination ho ba dito na pwedeng puntahan ang ating mga kababayan at sa mga bibisita dito, Kap? Imbitahan niyo po sila na bisitahin at saan-saan niyo sila itutur. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang barangay ng Maranlig po ay may mga tourist destination din po, kagaya po ng Piitan River. Andyan din po yung Natagpuan Paraiso. Andyan din po yung Ian Resort. At meron din po kami dito mga burger house na pwede po ninyong pagkainan. May mga Lumi house kami dyan. Sa po na nakakuha po sila ay sa Purok 2, Tibong. Parang yun lang po yung sa tourist na. So yun ho ang mga pupuntahan po natin dito sa Barangay Maranlig. Panghuli po, Kap, pag pupunta dito sa Barangay Maranlig, saan ba matatagpuan ng Barangay Maranlig para dun sa mga kababayan natin na hindi familiar dito sa ating barangay? Okay. Matatagpuan po ang barangay ng Maranlig ay pag po kayo ay galing ng poblasyon, ay pagaling na Santa Cruz, kakanan po kayo pagdating sa tapat ng lumang munisipyo. Ang una po ninyong mabubungaran ay ang barangay ng Maranlig. Ayun. Pag kayo naman po ay galing sa Santa Cruz, meron din po destination ng Taytay, labas po ng Tambangan, labas po ng Langka, sunod po ay Maranlig na. Meron po doon. Meron po. Meron Tapos din pag dito po sa- kayo galing Batuetuya, Santa Cruz pa din Batuetuya, pwede po kayong dumaan ng Bolo o Pakaskasan, lusot po ninyo ng Bangwayin, ang baba po ninyo ay Maranlig. Ayun. And kung galing naman namang Buena Vista, makaliwalaan naman. Kaliwa Opo, ba? kaliwa. Kaliwa. Ang lusot po ninyo ay Talawan, Oo. Sibuyaw, ang baba din po ninyo ay Maranlig. Ayun. At kung nabubuksan na itong daan papunta ng Buwak Tumagabok, Opo. diretso na dito, pababa. diretso Ayun. So, naku Kap, maraming salamat sa inyo pong oras. Panghuli, yung mga ano po ba ang mga pangunahing concern ng ating mga kabaranggayan dito sa inyong barangay po? Ano yung mga karaniwang problema na dinudulog ho sa inyong tanggapan? Ang karaniwang problema po talaga namin dito ay trabaho. Ayun. Trabaho po. Kasi kulang na kulang po kami sa mga livelihood programs. Kaya po naisipan namin yung rug making at baka makatulong po Oh. sa ating mga kabarangay. Ayun. Opo. At the same time po ay pag po kami dito sa barangay ng Maranlig, tuwing summer lang naman po nagiging problema din po namin ng tubig. Isa po sa napakahirap din na masolusyonan namin pag summer ay ang tubig po. Ayun. Pero dun sa problema ho na o concern natin sa livelihood, though yan ay pangunahing or malawakang problema, sa bahagi ninyo at least merong mga maliliit na mga, kumbaga ay pangkabuhayan na Opo. inyong binabigay sa kanila. Naku Kap, maraming salamat po sa inyong oras. Alam ko marami po kayong gagawin, pero pinilit nyo pa rin kami na samahan para dito sa ating episode na ito. Panghuli Kap, pag ikaw ay pumupunta o pumapasok sa iyong opisina, ano yung lagi mong baon-baon na kumbaga ay pinangahawakan para patuloy na makapaglingkod? Ang lagi ko pong baon ay dasal at tiwala sa sarili na kaya nating panghawakan, na kaya nating i-guide ang ating barangay sa tamang landas sa tatahakin ng ating barangay. At the same time po ay natin na ang aking mga kasama sa barangay ay totally 100% ang suporta
sa aking pamunuan. Kasi hindi mo naman magagawa ho yun kung kulang ng partisipasyon Totoo at po. pakikiisa ng sanggunian. And that being said, baka may mga gusto kang pasalamatan, lahat po ng bumubuo sa ating sanggunian ay pwede nyo po silang i-shout out, Kapitan. Sige po, shout out po sa aking mga kasamahan, lalong-lalo na po sa mga barangay official, sa mga kagawad, na talagang todo suporta po sa aming programa sa barangay, ang akin pong secretary at treasurer. Nandyan din po ang sangguniang kabataan na nakikisa. Talaga pong full support po kami, buo po kami dito sa barangay. At nagtutulungan po ang lahat sa mga volunteers po na mga BHW, tanod, na buong puso pong sumusuporta sa mga programa po ng barangay ng Maranlig. Ayan, so maraming salamat po, Kap. At gusto ko sanang isa-isahin yung mga pangalan ng mga barangay officials. Kanya lang ay wala ako atang listahan dito. At gayon pa man ay akin pong lubos na pinasasalamatan ang atin pong lahat ng mga bumubuo dito po sa ating sangguniang barangay. At maraming salamat po ang akin pong sa pagsaludo sa inyo sa lahat po ng inyong mga ginagawang sakripisyo, sa lahat po ng inyong ginagawang pakikiisa para maramdaman at maranasan po ng ating mga kababayan ang isang dalisay, matiwasay at tapat na paglilingkod. Kaya sadya nga po para po sa buwang ito na tayo ay nagdiriwang ng Civil Service Month, ay totoo po na kayo po ang mga lingkod bayani. Maraming salamat po muli sa lahat po ng nanood dito sa ating programa. Yan po si kagalang-galang punong barangay, Kapitan Roel Reynes. At sa lahat po ng inyong mga kapamilya, batiin mo naman ang iyong may... Okay po. Oo, baka Nakalimutan. Go. Sa akin pong pamilya, sa aking may bahay na very supportive sa akin at sa buong pamilya ko, sa mga kapatid ko na sumusuporta sa aking mga gawain dito sa barangay na walang sawang tumutulong. Kayo po lahat ay pinasasalamatan ko at sana po ay wag po kayong magatubili na tulungan pa kami dito sa barangay, lalong-lalo na po yung aking mga kumpare na talagang pag may maliliit na programa ang barangay, ay nandiyan po talaga at nakakatulong. Nag-volunteer. Nagbo-volunteer po sila. So sa lahat po ng mga taga Maranlig, special shoutout po kay Secretary, kay First Kagawad. Anong pangalan ni First Kagawad Antonio na tumulong Ramiro po. sa atin? Nice, Kagawad Antonio. Antonio, special shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong talagang paglilingkod. Gayon din po sa atin pong Secretary na talagang pumasok pa kahit na dapat ay hindi niya ipagpapasok. Kinuha namin ng oras dapat po sa pamilya. Maraming salamat po. Yan po talaga ang tinatawag na lingkod bayani. Mga kababayan, sa pagbabalik po ng ating programa na Kapihan at Erguhan, tayo naman po ay sasamahan ng kanilang napakahusay din at talagang ito ay nananalaytay na sa kanyang mga dugo at sa kanyang ugat ang paglilingkod dahil ito po ay anak naman ng isa nating kaibigan. Ang akin pong tinutukoy, SK Chairperson Fernandez. Magabalik po kami mga kababayan makalipas lamang ang ilang mga paalala. Mahal kong Torios, magsamang maingay, bumiti, sumigaw, masayang kumaway. Ipanalo natin mga kabarangay, atin naman ngayon, tamis ng tagumpay. Kasama ng barkada, magkape sa pangwayin, sa Sibuyaw at Tonlew, lamig ng hangin namhit. Puntahan din natin Payanas at Payapakin para mapanatag ang puso't damdamin. Makinig, manood, mga kababayan, sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hango sa Erguhan, kasama ang inyong DJ nyong ang pangalan. Lumukso, tumalon, hayaang maglangoy, magtampisaw, maghapon sa dagat ng Puktoy. Isama-sama lang si Ineng at si Utoy, basta't mayroon ba o nabalinghoy. Umadyak sa Malibago, saka sa Talawan, motor, bisikleta, sakyan sa Dampulan. Mula poblasyon mag-jogging hanggang Buwangan, road trip, brum brum until Pagkaskasan. Umindak, sumayaw, lahat ay tumayo, mamimiesta kita doon sa Kabuyo. Gayon din sa Polo, saka sa Katpo, pag-ibig na wagas doon magtatagpo.
magsasaya mula mabuhay kay Duque at matuya-tuya. Makikinig sa kwento mo kapamilya, lagi kang pipiliin dahil isa kang biyaya. Makinig, manood mga kababayan sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hamos sa erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. Makinig, manood mga kababayan sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hamos sa erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. La 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 Mabuhay Bayan ng Torrijos! Kasama po ang inyong lingkod, DJ Myong. Tutungo po tayo sa iba't ibang mga barangay at pamayanan dito po sa ating Bayan ng Torrijos. Kilalanin natin at tunghayan ang mga ipinagmamalaki at katangi-tanging mga pwede nating gawin o ipinagmamalaki ng kanilang barangay. Kapihan at Erguhan with DJ Myong. At muli po tayo nagbabalik sa atin pong programa. Ito pa rin po ang Kapihan at Erguhan with DJ Myong. Kaya naman, sa punto pong ito, kagaya ng aking sinabi kanina, mga kapiling naman po natin, tayo po ay makikipag-erguhan, makikipaghuntahan at makikipag-alam sa mga programa at proyekto na ginagawa naman po ng Sangguniang Kabataan. Kaya naman atin pong makasama ang atin pong skate chairperson ng Barangay Maranlig na si SK Juan Carlos Miguel Fernandez. Aba, napakahaba naman ng pangalan mo. At the same time, aba, kitang-kita nyo, Juan Fernandez. So, kilala nyo na po kung saan ito nagmula. Sino ang pinanggalingan? Anak po ng dating bukal at kasalukuyan po ngayon na hepe ng PDRRM o ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na si Bukal John Fernandez. Ang kanya pong anak, ang atin pong makakapili ngayon dito po sa ating erguhan. Bati ka muna, SK, sa ating mga kabaranggayan at the same time, sa ating mga kababayan na nanunood dito sa ating programa. Isang magandang araw po sa ating lahat, sa pangunguna po ng ating Sangguniang Barangay, sa pangunguna ng ating Kapitan Roel Reynes, at sa Kagawad po, Barangay Kagawad, at sa pangunguna po ng inyong lingkod, SK Chairman, at sa akin po mga SK Kagawad dyan, na laging sumusuporta. At sa lahat po ng nandito po sa Sangguniang Barangay na tumutulong. SK Chairman, SK, anong palayaw mo pala? Carlos po. Carlos. Yung pangalan mo, di ba, nakadikit din yung pangalan ng tatay mo. Opo. At sabi ko nga kanina, though hindi naman siya ang bida ngayon, hello, pasensya na po, Bukal, hindi ko ang bida ngayon. Ang bida ngayon, si SK Chairman Juan Carlos. Pero gusto kong medyo, syempre, pag naririnig siguro yung Fernandez, ay alam naman natin kung sino si Bukal dyan. At talaga naman ang kanyang legasiya at ang kanyang kontribusyon sa ating lalawigan ay talagang, kumbaga, ay tumatak na. Ngayon, bilang isang anak ng Bukal, gusto kong tanong sa iyo, may pressure ba? Paano mo yun hinahandle? Bilang ngayon, ikaw ay pumasok na rin sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Yung sa pressure po na sa pagiging anak ng dating bukal ay hindi naman po ganun ka-pressure. At dahil po sa pagpasok ko po sa politika, sa pagiging SK, ay sinusuportahan naman po ako ng aking papa
Juan Fernandez po. Sa lahat po ng aking mga activity na mga ginagawa, ay sa kanya po ako makonsulta kung paano ko po ito gagawin. At yun lang. Ayun. And ikaw ba ngayon ay nag-aaral pa? Paano, anong course mo at anong year mo na kung ikaw ay nag-aaral pa? Ako po ay fourth year college. Ang course ko po ay Automotive Technology sa Marso po. Sa Marinduque State University. So, ngayon, nung pumasok ka na, nung last na barangay and SK elections, ano yan? Nung bang ikaw ay lumalaki pa, SK, pangarap mo ba? Anong pangarap mo? Yung maging isang, kumbaga, ay automotive or yung nag-aayos ng mga sasakyan? Yes po. At the same time ay isang naglilingkod sa bahayan. Anong course na gusto mo? O nung maliit ka pa, pag tinatanong ka, anong gusto mo paglaki mo, Carlos? Yung bata pa po ako, yung pangarap ko po talagang course ay criminology o sa PNPA po. Sapagkat po ay hindi po kinayanan ng aking katawan para pumasok sa ganong course, ay napag-isipan ko po na pumasok sa automotive technology. At yun na rin po ang aking kinahiligan sa pagkulikot ng mga aking motor, sasakyan. At sa paglilingkod naman po, tungkol sa paglilingkod sa ating bayan, barangay, ay nakuha ko din po ito sa aking ama na parang gusto ko na rin pong sundan sa politika. At dito po nagsimula ang aking papa sa pagiging SK po. Ay, dito rin, naglingkod din siya bilang SK SK po. chairperson ng Barangay Maranlig. So, kumbaga, parang sinusundan mo rin yung kanyang yapak. Pero, sa inyong magkakapatid, ilang kayo magkakapatid nga? 3 po. Okay, dun sa tatlo, meron bang parang inclined sa politics? Or sino mahilig sa politics maliban sa iyo? Yung ate ko po, Siya rin. Okay, pero siya ngayon ay... isa po siyang, pumapasok po siya bilang medtech. Okay, pero medyo malabo. At least, serbisyo publiko pa rin. Now, dun sa pagpunta mo na dito and then nahalal ka na nga, pinagkatiwalaan ka ng ating mga SK o ng mga kabataan dito sa ating Barangay Maranlig. Ilan ba ang barangay bumubuo ng mga kabataan dito sa ating barangay? Binubuo po ito ng 482 na kabataan po na aking pong pinamumunuan bilang SK chairman. And may mga programa ka na ba na na-accomplish nitong nakalipas na mga kasi bago pa lang kayo, October pa lamang kayo na elect and then nanong pa ata kayo mga December na Meron ba kayong mga nagawa na ng mga programa dito sa Meron ating barangay? Ano-ano yun, SK? Sa dati pong SK, yung dati pong programa ng dating SK po ng Maranlig, ay pinagpatuloy po namin ito at may na-accomplish naman po kami. Katulad po ng yung sa One Maranlig po para bilang tourist spot po ng Maranlig. Saka po yung sa pamimigay po ng school supplies sa mga ating estudyante ng elementary at high school. Saka po yung sa mga CCTV po, nakapagpalagay na rin po tayo dito sa ating barangay. Saka po yung sa office po ng sanggunian ng kabataan, ay ito po ay pinondohan ng sangguniang barangay para maitulong po sa atin sa magkaroon tayo ng sariling opisina. Okay. So, maliban doon, ito palang ninyo, itong area na ito, may mga CCTV na dito na proyekto ninyo, pinondohan ninyo? Opo, meron na po. Okay. Maliban dyan, meron pa ba kayo? May mga learning hubs ba kayo dito? Kasi di ba usually ang mga programa ngayon ng SK, maliban sa sports development, meron mga printer, tapos doon nag-print yung tsaka internet para maging doon na yung pwede mag-research at mag-print yung ating mga mag-aaral ng mga kabataan. Dito naman po sa sangguniang kabataan po ay may printer po tayo dito na libre po sa ating mga kabataan. Ayun. At sa susunod po na taon ay babadgetan po namin yung magkaroon po kami ng computer po
Computer naman. Opo. At least para may magamit na o additional na pang research ang ating mga kabataan dito. So, Yes. maliban doon SK, ano pa? Wala na so far. Wala naman po. Sa darating po na Yung mga ano nyo, yung mga seminar. Oh, sige, sa darating na ano. sa darating po na buwan ay magkakaroon po kami ng liga Liga. dito po sa aming barangay. Okay. And then, yung ano nyo, yung SK, yung mga, may mga pa-seminar ka na ba rin na ginawa patungkol sa mga Sa ngayon kabataan? po ay wala pa po kami sa programa, yung nakaraan po. SK, kapag kakailangan mo ng mga speaker o yung mga resource speaker para halimbawa yung social media awareness, labanan ng fake news, Apo. pwede mo akong imbitahan Yes, dyan. Ha? Digital Ba- literacy. Yan. Baka sa susunod na taon po ay budgetan po namin yung mga Sige. sa seminar po. Content vlogging, ganyan, o sa pag-vlog, o kaya broadcasting, o pagsulat ng balita, pwede mo akong imbitahan doon, Yes ha? po. Ayun. Do, SK, maraming salamat sa iyong mga impormasyong binigay. Maliban dyan, ano-ano ba ang mga pangunahing problema ng ating mga kabataan dito sa Barangay Maranlig? Yung sa naano ko lang naman po ay yung sa educational assistance. Yan po ay napagplanuhan na rin po namin ng Sangguniang Kabataan na sa susunod na taon po ay kakaroon po kami ng budget para sa educational assistance. Ayun. So at least yung ating mga kabataan dito sa Barangay Maranlig may aasahan Opo. na assistance para sa inyong pag-aaral. Okay. So SK, maliban doon, meron pa ba kayong mga projects na gagawin sa mga susunod na mga taon, sa mga nalalabi pa na mga panahon ng inyong paglilingkod bilang SK officials? Ano Meron pa yung mga nasa pipeline ninyo? Sa ngayon po ay mag-budget po ulit kami para sa next year. Sapagkat yung pondo po ngayon ay na-budget na po nung nakaraang SK po yun. At napagpatuloy lang po namin. Oo. Okay. Puro sa plano po namin ay puro next year po lahat yung Yung mga projects nyo next year, ano-ano pa yon? Maliban na sa binanggit mo na kanina na magdadagdag kayo ng computer, ano pa? yung karaniwan po wari siguro yung sa seminar po para sa kabataan. Okay. And then mga palaro, Yes sports po. development. SK, yung ano natin, yung pagdating sa mga early pregnancy, kumusta? May mga datos ba tayo na naitala dito? Wala naman po. Wala naman. Okay. That's good to know, ano. Yes. So, maliban ho doon, meron ka pa bang mga gagawin pa na mga proyekto para sa ating mga kabataan na pinagkakaisahan ninyong gawin at isagawa doon sa orientation, among others, or sports development? Kasi yung barangay, meron silang, ang isa daw sa mga problema dito, yung ng livelihood, ay ang livelihood. Kaya naisipan nila na gumawa noong parang rug making o yung paggawa ng basahan. So, alam naman natin, may mga datos ba tayo ng mga out of school youth dito? Or kung meron man, gaano kaya karami? Kung medyo Parang sa roughly, tingin ko po ay kaunti po. kaunti rin. Kaya hindi pa po namin napapagplanuhan kung ano po yung dapat gawin sa Sige. SK, baka may gusto kang i-shout out o yung tanong ko kanina, kagaya nung tanong ko kay Kapitan, Yes. ano yung inspirasyon mo sa paglilingkod sa taong bayan? Inspirasyon ko po ay yung aking papa na lagi pong tumutulong sa ating kababayan dito sa Marinduque. So doon ka lagi humuhugot. Opo. No? Siya lagi yung Lagi nagbibigay po. sa iyo ng giya o ng guide. Okay. So, SK, bago tayo magtapos sa ating programa, ay baka may gusto kang i-shout out or pasalamatan? Pinapasalamatan ko po ang Sangguniang Barangay sa pangunguna ng ating kapitan sa lagi pong pagsuporta sa Sangguniang Kabataan. Sa mga SK kagawad ko rin po, papasalamat ako sa kanilang tulong sa akin. At sa lahat po ng sumusuporta sa barangay ng Maranduque. Bago pala tayo magtapos, SK, nabanggit mo mahilig ka magkulikot ng mga motor, sasakyan din. So, anong gamit mong motor ngayon? Yung gamit ko pong motor ay yung motor ko na Yamaha Aerox. Ano yun? Ano mo, kinostomize mo na? Yes. Anong gusto mo? Bakit naisipan mo na, teka, ba't yun ang parang gusto mo? Parang nahilig po ako nung magkulikot ng mga kung Oo nga. So, parang pagtapos na ba ng kolehiyo, saan ka pupunta? yung may plano po kami ng papa ko na sa construction po.
Okay. Ah, Tuloy ko po yung kanyang construction. that's good. And at the same time, wag mo kakalimutan kung ano yung nasa puso mo, which is yung pagkulikot ng mga sasakyan. Nandun Kasi- pa rin po. Nandun Baka pa rin. sa darating po na panahon, pag may pera na po, ay magkatayo po ako ng sariling shop. Shop mo. Ayan. So at least hindi ka maalis sa Marinduque. Yan ang Opo, maganda. dito pa rin po. Dito ka pa rin. Di mo maiwan ang ating Yes, po. magandang lalawigan. Nako, SK! Aba, nais muna nating i-shout out ang atin pong akin muna asutin ng aking antipara para mabasa ko. So atin munang i-shout out ang iyong mga kasama at hindi ko na shout out isa-isa yung mga nasa Sangguniang Panlalawigan. I-shout out ko muna sila, Sangguniang Panlalawigan tuloy, na Sangguniang Pambarangay. Of course, pasalamat sa ating kapitan, si Kapitan Ruel Pimentel Reynes, gayon din si Kagawad Antonio Ramiro, ang ating nakasama kanina na siyang nag-a-assist po dito. Maraming salamat Kagawad ha. I love you so much dahil ikaw ay hindi mo kami iniwan. Gayon din si Kagawad Nerissa Cuarteros, Kagawad Wilson Quintero, Kagawad Melvin Regalado, Kagawad Pedrito Pedrialba, Kagawad Emilio Quiresa, Kagawad Froilan Quintero, Kagawad ang ating barangay secretary na si na nandyan at uma-assist sa atin kanina pa na si Secretary Aiza de la Cruz, gayon din si barangay treasurer Agnes Cruzado, and of course ang ating SK chairperson, ang mga SK kagawad na sina Erica May Pastoral, Mark Jan Morillo, Raymart Recaña, gayon din si Kenneth Sombrero, gayon din si Ed Chin Cruzado, Sheila Marie Recaña, Laika Rementilia Red, si Maika, ang kanilang treasurer, gayon din ang BHW leader, hi po, si BHW Gemaline Red, ang chief tanod na si Roger Peralta, sa ang atin pa pong mga kasama dito na hindi tayo pinabayaan para sa ating mga inumin, ang water tanker boy, si Manong Enrique Regalado, gayon din ang sa sanidad na si Annalyn Rosas at sa CDW Elena Frias, gayon din ang mga nasa Lupon, Marcelina Ramiro at ang ating BNS Marisa Quintero. So maraming salamat po sa inyong paglilingkod at pagsisilbi para sa ating mga kabarangayan dito po sa Barangay Maranlig. Panghuli, SK, bago namin tuluyan ikaw bitawan para sa ating programa na ito, mensahe mo na naisip paabot para sa ating mga kabataan dito sa Barangay Maranlig. Gusto ko lang po ipabatid sa ating mga kabataan na lagi po tayong pagpatuloy po natin yung pag-aaral natin para sa kinabukasan ng ating bayan. Ayun. Pagpatuloy ang pag-aaral dahil diyan huhugot. Dahil yan ang inyong magiging sandigan para maabot ang inyong mga pangarap na tagumpay sa buhay. SK, batiin mo naman ang mami mo at ang mga kapatid mo, gayon din si daddy mo bago tayo magtapos. Binabati ko po pala ang aking pamilya, si Papa Juan Fernandez at ang aking mama na si Mary Ann Fernandez. At sa dalawa ko pong kapatid na nasa kabila, si Jessa Fernandez at si Felix Fernandez. Ay, katipan mo. At yung girlfriend ko po pala na si Shania Camp. Ayun, tamis naman. Nako, ulitin mo ito after 10 years. Ang tanong, kayo pa ba? Lagot ka. Sana panghawakan. Ano? Joke lamang po. So, stay strong and thank you so much for the service at nawa ay mas matayog pa ang mga pangarap at mas maabot mo pa ang mga gustuhin mo bilang SK Chairperson dito sa inyong barangay, gayon din para sa ating mga kabataan. Ulitin ko po, ang pag-aaral, ang susi natin, lalong-lalo na ang ating mga kababayan na alam naman natin na salat din ang buhay. Kumbaga, yan lamang ang bukod tangi. Gasgas man ang mga salita na ito na pangarap na maiipamana o kaya manang maipamana sa atin ng ating mga magulang. Pero yan po talaga ang katotohanan. Kailangan makapagtapos ng pag-aaral para meron tayong panlaban sa buhay. Once again, maraming salamat po ating SK Chairperson Juan Carlos Miguel Fernandez at sa kanyang mga konseho. Sa lahat po ng mga tumutok na ating mga kababayan na naging kabahagi dito sa ating programa, maraming salamat po at sa lahat po ng mga taga-barangay Maranlig, i-comment nyo lamang po sa ating comment section box
I Love Maranlig. Para po sa susunod nating episode, pagpunta natin sa ibang mga barangay, babatiin po namin kayo at bibigyan namin kayo na special shout out po sa inyong lahat. Magkakita at magkarinigan po tayo sa kaparehas na oras at himpilan dito lamang po sa isang programa o sa ating programa kung saan ay pinag-uusapan ang mga buhay-buhay sa barangay. Ako po si Romeo Matac Jr. sa ating programang Kapihan at Erguhan with DJ Myong. Tayo po ay magbabalik sa susunod po na episode. At ang lagi ko pong sinasabi, mabuhay po ang bawat Marindokenyo, lalo tigit ang ating mga kababayang Torioseño sa anong panig ng mundo. Mabuhay Bayan ng Torrijos. Kasama po ang inyong lingkod, DJ Myong. Tutungo po tayo sa iba't ibang mga barangay at pamayanan dito po sa ating Bayan ng Torrijos. Kilalanin natin at tunghayan ang mga ipinagmamalaki at katangi-tanging mga pwede nating gawin o ipinagmamalaki ng kanilang barangay. Kapihan at Erguhan with DJ Myong. Mahal kong Torrijos, magsamang mag-ingay, bumiti, sumigaw, masayang kumaway. Ipanalo natin mga kabarangay, atin naman ngayon, tamis ng tagumpay. Kasama ng barkada, magkape sa pangwayin, sa Sibuyaw at Tonlew, lamig ng hangin namhit. Puntahan din natin Payanas at Payapakin para mapanatag ang puso't damdamin. Makinig, manood mga kababayan sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hango sa Erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. Lumukso, tumalon, hayaang maglangoy, magtampisaw, maghapon sa dagat ng Puktoy. Sama-sama lang si Ineng at si Utoy, basta't mayroon ba o nabalinghoy. Umadyag sa Malibago, saka sa Talawan, motor, bisikleta, sakyan sa Dampulan. Mula poblasyon mag-jogging hanggang Buwangan, road trip, brum-brum until Pagkaskasan. Umindak, sumayaw, lahat ay tumayo, mamimiesta kita doon sa Kabuyog. Gayon din sa Polo, saka sa Katpo, pag-ibig na wagas doon magtatagpo. Makinig, manood mga kababayan sa programang Tampok ay ang ating bayan. Tara't magkapihan, hango sa Erguhan, kasama ang inyong DJ Myong ang pangalan. Tiyatya, kampay, hataw, kaibigan, sa tigwi kita ay mga ngasalan. Pati sa suhanan ka at makawayan, sa Malinaw at Maranlig, madayo ng inuman. Buong bansa ngayon ay magsasaya, mula Mabuhay kay Duque at Matuyan.